Hey yo, what's up mga kaberks? Kumusta kayong lahat? Welcome sa aking vlog, Nagmahalasak na Nag-Vlog. I'm Eric Gabon. Kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na yan and click the notification bell para updated kayo sa new videos ko. At yun na nga mga kaberks, nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. Sobra. Di rin nyo natulog lang ako ng isang araw. Paggising ko kinabukasan talagang tuloy-tuloy na yung pagdami ng aking subscribers. And naniniwala ako na dahil yan sa mga fans ng FPJ ang probinsyano at sa mga fans ni Coco Martin at ni Yasi Pressman. Salamat sa inyong suporta, salamat sa panonood nyo ng aking vlogs, and naniniwala ako na marami pa tayong pagsasamahang mga vlogs. Kung loloobin ni Lord, kung papalarin, patuloy tayo sa FPJ ang probinsyano. Nawa patuloy yung taping ko doon as extra para mabigyan ko kayo ng mga updates sa FPJ ang probinsyano. At yun na nga mga kabricks, meron akong gustong ipakita sa inyo. Today is Sunday, January 20, 2019. The time is 7 o'clock in the evening. So ang vlog na ito ay parang ngayon din sa araw na to at hahabulin ko. Pasensya na at hindi ko may edit to ng bonggang-bongga. Medyo mamadaliin ko lang. Pero ngayong itong vlog na to, gusto kong ipakita sa inyo yung ibibigay kong giveaways sa cast ng Ang Probinsyano. Opo, may giveaways akong ibibigay sa cast ng Ang Probinsyano. Kung ano yon, panoorin nyo muna to in 3, 2, 1. What's up mga kaberks? Nandito tayo ngayon sa SM at ipapaprint natin sa photo line yung mga ginawang DG art ni Sir Will Joe. So, dito kasi sa photo line, maganda yung print. Chemical print siya, hindi yung piniprint lang sa photo paper. Kaya dito tayo magpiprint. Ang ipiprint nating size is 8x10 na picture. Tapos bibili tayo ng frame. Sa Novo na lang, medyo mas mura doon. And hopefully, kung meron tayo taping bukas ang probinsyano, mabigay na natin itong mga DG art na to sa cast ng Ang Probinsyano. So, dito na tayo sa photo line. Okay na mga kaberks, nakuha na natin sa photo line. Nakuha na natin sa photo line yung pinaprint natin na 20 pieces na DG art ni Sir Will Joe. So ngayon, pupunta naman tayo sa Novo. Bibili tayo ng mga frames na 8x10 ang sizes. So sa Novo, sa Monumento yun, mas mura kasi doon yung mga frames. Mga around 60 to 70 pesos lang. And bibili natin is 20 pieces na frame. So makakamura tayo doon. Kasi sa photo line sa National Bookstore, nasa mga 150 to 300 yung kada frame. So, ayun, mamaya papakita ko sa inyo itong mga DG arts na to, kung anong itsura na ibibigay natin sa cast ng Ang Probinsyano. So, kita-kits tayo mamaya guys. What we do here is go back. Ayan mga kabricks, na print ko na nga yung mga digital art na bibigay natin sa cast ng Ang Probinsyano, at nakabili na rin ako ng mga photo frame. And isa pa, nailagay ko na rin yung mga pinaprint natin sa photo frame. Nalagay ko na isa-isa yung 20 pieces. Grabe, pinagpuhyatan ko yung paglalagay ng mga picture sa photo frame kasi akala ko kinabukasan is may taping kami, pero wala, okay lang din, at least natapos ko. So 20 pieces yung ibibigay natin sa cast ng Ang Probinsyano. And yun na nga, pansin nyo, naka-jacket ako ngayon kahit mainit kasi yun nga, dahil FPJ Ang Probinsyano, so ginagaya natin si Cardo, idol natin si Mr. Coco Martin. Ayan, jacket.
200 lang po or 100 sa ukay-ukay. And ngayon, papakita ko na sa inyo isa-isa kung sino yung mga bibigyan natin sa cast ng FPJs ang probinsyano. Unahin natin yung mga medyo kontrabida at hinahinasan natin. Unang-una ito si Conji, si Konsehala. Ayan, pasensya na medyo may liwanag. Ayan. Si Conji. Actually, medyo nanggigigil talaga ako pag nakikita ko siya eh. Lalo na pag inaalipusta niya yung lola ni Cardo, si Lola Flora, tsaka yung iba pa doon. Pero, effective na kontrabida si Conji. Nakakatawa na nakakainis. And ang another kontrabida sa FPJ sang probinsyano na kinaiinisan din ng lahat, lalo na pag tumawa siya. Pero mabait naman daw to sa personal. Hindi ko pa siya na-meet. Na-meet ko na siya personally, pero hindi pa one-on-one. So si Jong Hilario o si Alakdan. Ayan, yung tawa niya dito talagang tawa ng kontrabida eh, no? Natatawa ako doon sa mga video niya na acting workshop. Nakangiti ang mata, pero galit yung bibig. Hindi ko kayo mukha kong tanga. Ikalawa, si Eddie Garcia. Ayan. Panibagong Eddie Garcia ngayon, yung kontrabida na lumabas sa ang probinsyano. So, grabe ang tanda niya na mga kabricks, pero talagang effective pa rin yung pagiging kontrabida niya. Ang galing-galing niya pa rin. So, abangan natin yung mangyayari sa ang probinsyano kung paano magkikita si Eddie Garcia tsaka si Direk Coco Martin o si Cardo. Pang-apat, yan, si Tanggol, si Joros Gamboa. Actually, ang galing niyang kontrabida. Sobrang nakakatakot. Alam mo yun na kaming mga extra, kahit sabihin mong karakter niya lang yung ginagampanan niya doon, feeling namin totoong-totoo talaga. At siguro maganda kung bawat picture na papakita ko sa inyo, magbigay tayo ng tanong na. Kay Joros Gamboa, ang tanong ko is, kailan ka mag-aahit? Kailan ka mag-aahit? Kasi grabe guys, ang kapal-kapal ng bigote tsaka balbas na nun. So, kailan ka mag-aahit at anong pang-ahit ang gagamitin mo? Etong taong to, yung ginagampanan niya sa Pilipinas, kung wala siya, di natin alam kung ang mangyayari sa Pilipinas. Siyempre, ang presidente, si Mr. President or si Direk Rowell. So, sana Mr. President, makabalik ka na sa palasyo para maalis na dun si Presidente Cabrera. Presidente, may bala ka pa bang mag-asawa? Next natin is, syempre, walang iba kundi yung natitira at kaisa-isa niyang anak na si Raisa Senon. Nakalimutan ko yung pangalan niya dito, sorry guys. So, si Raisa, as in grabe, nung una kong nakita siya sa set, sobrang ganda niya. Though hindi siya ganong katangkaran, ang liit ng mukha niya, tapos pag gumiti siya as in killer smile. So, Miss Raisa Senon, ang ganda-ganda mo, idol kita. God bless and good luck sa new show mo na The Generous Daughter. So, ayan, wala na akong natanong sa kanya. Siguro ang tanong ko na lang, ba't ang ganda-ganda mo? Ito naman, maganda rin to. Hindi ako papayag na hindi to maganda. Magagalit si Cardo pag hindi to maganda. Sino? Si Aliana? Hindi si Aliana. Si Lola Flora, syempre. Ito yung picture ni Lola Flora nung, syempre, kabataan niya pa. Hindi ko alam kung anong edad siya dito eh. Kasi si Sir Will Joy yung kumuha ng mga pictures na ginawa niya ng digital art. So, Lola Flora, ang tanong ko sa'yo, masakit ba yung ngipin mo dyan sa post mo? Nakaganyan siya eh. Tanong ko kay Miss Susan Roses, bukod sa masakit ba yung ngipin mo dyan, saan po nakakabili ng gamot sa trangkaso at sipon? Tapos sasagutin niya ako ng, huwag mahihiyang magtanong. Kaya nga po nagtanong ako eh. Mr. Michael De Mesa. Bilib ako dito kay Mr. Michael De Mesa, kay Ramil, or manager kung tawagin, sa Vendetta. Kasi nakapag-portray siya ng bida
nakakapag-portray siya ng kontrabida. Naalala ko yung teleserye niya with Gerald Anderson and Kim Chiu. Nakalimutan yung teleserye niya, yung Pamagat. Ang galing niya rin dong kontrabida. So, ang tanong ko kay Mr. Michael De Mesa, manager, anong shampoo ang gamit mo? Sorry po. Katuwaan lang po, wag niyong personalin. Si Mark Lapid, anak ni Tito Sen, ni Senator Lito Lapid. So, magaling din tong artista, mabait pa. So, ang tanong ko sa kanya, how to be you po? Kasi ang ganda ng asawa niya, si Miss Tanya Garcia. As in, nakita ko siya dun sa set ng Probinsyano. Ang ganda niya, tapos ang gaganda pa ng mga anak nila. So, how to be you po? Paano po magkaroon ng isang magandang asawa katulad ni Miss Tanya Garcia? Si Basilio. Personally, hindi talaga ako fan ng rap battle. Pero simula nung napanood ko siya sa Ang Probinsyano, na meron silang mga eksena doon na nagra-rap sila, nagalingan ako. As in, sobrang galing. And siya pala yung kumanta ng Lord Patawad, kung hindi ako nagkakamali. Actually, yung kantang yun, ayoko yung kanta, pero yung lyrics gustong-gusto ko. Parang naiinis ako pag naririnig ko, Lord Patawad. Pero yung meaning ang ganda. Pero nung nalaman ko na siya yung kumanta, ang ganda nun, promise. So, Basilio, ano bang tatanong natin sa kanya? Paano gumawa ng rap? Kasi yung rap niya parang tula. So, paano po? Next is si Smaglas, isang rapper din na napasama sa Vendetta. So, magaling din to. So, nakilala ko lang din siya dahil sa FPJ Sang Probinsyano. Kaya siguro talagang ganun sila ka-thankful na mapasama sa FPJ Sang Probinsyano. Naalala ko sabi niya nun, hindi talaga sila marunong umarte. Pero in-apply na lang nila yung pag-i-internalize nila kapag nagra-rap battle sila. So, nung mga una daw na take nila sa Ang Probinsyano, wala daw silang mali, puro take one lang. Kasi takot daw silang magkamali, akala nila bawal magkamali. So, ang tanong ko kay Smaglas, kung bibigyan ka ng tsansang baguhin ang pangalan ng karakter mo sa Ang Probinsyano, anong ipapangalan mo? Sancho. Or ang pangalan niya sa Ang Probinsyano is Greco. Kung hindi ako nagkakamali, Greco. Si Sancho, hindi ko siya kilala personally. Pero nung sinearch ko, anak pala siya ni Miss Ai de las Alas. So, Sancho, ang tanong ko sa'yo, kumusta maging tanging ina si Miss Ai de las Alas? Kumusta siyang maging ina sa'yo? And alam ko, proud ka. Next, ang lolo ni Cardo. Si Lolo Delfin. Ayan, si Lolo Delfin, sobrang puti pala nito sa personal. Ayan, pasensya na may dumanda ang mga bata. Talagang hinahabol ko tong vlog na to para ma-upload ko today. Si Lolo Delfin, hindi ko alam feeling ko mamamatay yata siya. Hindi ko alam, hindi ko kayo ni-spoil pero feeling ko lang. Wala akong idea naririnig-rinig ko lang sabi nila. Kahit andun ako sa set, hindi ko alam. So Lolo Delfin, ang tanong ko, asan yung asawa mo? May asawa ka ba? Pangalawa, bukod sa tuhod, may tumitigas pa ba sa'yo? Dahil joke lang po ulit, huwag yung magagalit. Next is ito, pinanood ko talaga to mula day 1 sa It's Showtime sa Funny One. As in, nung una ko siyang napanood, nasabi ko talaga na mananalo to. Ito yung grand winner. Siya lang talaga yung nakapagpatawa sa akin ng sobra-sobra. Walang iba kundi si Doray or si Miss Donna Cariaga. Ang ganda niya dito makinis, maputi siya. Pero ba't ganun? Joke lang po. Si Miss Donna, ang galing niya. Nasa na po si James. Ang tanong ko sa iyo, Miss Donna or Doray, minsan ba nagkaroon ng James sa buhay mo na nagustuhan mo, nagpatibok ng puso mo, pero iniwan ka din? Sino kaya yun? Ayan, si Miss Donna magaling tong magpatawa. Talagang idol ko to. Naalala ko yung sinabi niya na sa, hindi ko alam kung first niyang salang yun sa Ang Funny One or pangalawa na. Sabi niya na, sa Baguio daw sobrang lamig talaga. Sabi nung nanay niya, anak, maligo ka na.
Yung unang buhos lang naman yung malamig eh. So tinapon niya daw yung unang buhos. Yung pangalawang buhos, sabi niya, Nay, mali ka, yung pangalawang buhos ang malamig. As in, saludo ako kay Miss Don, ang galing niyang magpatawa. How to be you rin po. Gusto ko rin pong maging joker at komedyante katulad niyo. Isa rin sa mga sumali sa Funny One, hindi ko alam kung magkabatch sila ni Miss Donna Cariaga. Pero magaling din siya. Yan nga lang, hindi siya pinalad manalo. Pero kahit ganun, may pinuntahan naman siya. Ang dami niya ng mga show. Meron siyang show sa Cinemo. Tapos nandito pa siya sa FPJs ang probinsyano. Walang iba kundi si Nonong Balinan. Natatawa ko lalo na kapag magka-partner sila ni Jobert. So ang tanong ko po sa inyo, Nonong, may balak ka bang magpapayat? Kung kailan, sabay tayo. Ito yung kinasal. Ito yung kinasal na recently lang sa ang probinsyano. Unang-una si Mr. Lito Lapid. Grabe, sobrang bait nito. 2 beses na ako nakapagpa-picture dito. Yung talagang game na game siya magpa-picture. So, Tito Sen, sana manalo ka sa darating na eleksyon. Nakakalungkot lang kasi alam namin na mawawala ka na sa show. Pero ganun pa man, malaking part yung ginampanan mo. So, ang tanong ko kay Tito Sen, paano mo na ni-maintain yung kagwapuhan mo sa kabila ng edad mo? Kasi talagang gwapo pa rin siya, malakas yung karisma. Next natin, syempre yung bagong asawa ni Tito Sen or ni, bagong asawa ni Pinuno sa FPJ sang probinsyano. Walang iba kundi si General Diana Oligari or si Miss Angel Aquino. Grabe, sobrang matangkad din to si Miss Angel. Tapos alam mo yun, sobrang ganda niya kahit may edad na siya or sabihin na nating may matanda na, pero hindi naman sobrang tanda, di ba? Ang tanong ko po kay Miss Angel Aquino or kay General, kailan kayo magkakaanak ni Pinuno at ilang anak ang gusto mo? Ayan. So, maraming salamat din po. Mabait din po ito si Miss Angel Aquino. Kahit lamig na siya noon, nakapagpa-picture pa ako sa kanya. Salamat po. Eto, gandang-ganda rin ako dito. Actually, crush ko siya eh. So, kung mapanood nyo po ito, alam nyo na po, crush ko po kayo. Meron din siyang YouTube channel. Si Miss Yasi Pressman. Si Miss Yasi, nung nakakita ko siya, sobrang ganda niya. Tapos, ang liit ng mukha niya, ang sexy. Sana po magkaroon tayo ng picture. Yan, crush na crush ko po kayo kasi ang ganda ganyan. Pero, isa rin po ako sa mga nagalit nung pinagpalit niyo po si Cardo kay Marco. Talagang pasensya na po sa palabas lang naman. Kasi alam mo yun, ang gwapo-gwapo ni Cardo eh. Tapos ang bait-bait pa. Tapos pagpapalit mo lang. Pero buti na lang ngayon, magkasama na kayo sa Santo Niño. So Miss Yasi, how to be you po? Gusto rin maging babae. Hindi, ba't ang ganda-ganda niyo po? Yun yung tanong ko sa kanya. May boyfriend po ba kayo? Kung wala, ako na lang po. And syempre, hindi mawawala ang bida ng FPJs, ang probinsyano. Walang iba kundi si Direk Coco Martin or si Cardo Dalisay. Si Direk Coco, saludong saludo ako dito kasi napakagaling niyang aktor, saka napakagaling niyang direktor. Pag wala siyang eksena, siya mismo yung nagdidirect nung eksena doon. And napakapulido niya. As in, bawat detalye, kailangan talagang sobrang detalyado. Pag magkukuha ng mga camera shots, detalyado rin. And si Direk, ang dami niyang role din. Scriptwriter din siya, talagang on the spot, biglang magpapasulat yun ng script, tapos sasabihin, ganyan. Napaka-creative ni Direk. Kaya, hindi rin kami basta-basta makalapit sa kanya kasi pag trabaho siya, as in trabaho talaga. Kaya sana direct makapagpa-picture naman ako sa'yo. Tingnan mo, idol na idol kita, parehas pa tayong, ano ba to, polo ba to, jacket? Jacket yata, parehas tayo naka-jacket oh. Shades na lang kulang, tsaka konting paligo kasi lamang ka ng ilang paligo sa akin eh. So ang tanong ko kay Cardo, anong anting-anting mo? Bakit hindi ka namamatay? Kasi ako, patay na patay ako sa kanya kahit iniwan niya ako eh. Siyempre, ang panghuli, iaalay natin sa kaisa-isang Fernando Po
Jr. Yan, bata pa lang ako, idol ko na to si Fernando Poe Jr. Sobra akong nalungkot din. Isa ako sa mga milyong-milyong Pilipinong nalungkot nung namatay siya. Kasi nga, mabait siya, tapos magaling pang artista, magaling pang bumugbog na chuk 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 chik, chik. Siya lang yung kakilala kong aktor na nananampal ng dalawang ganun. So, FPJ, kumusta dyan sa heaven? Masaya kaming mga Pilipino sa mga iniwan mong mga magagandang pelikula sa amin. Kay FPJ, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, wala kaming FPJs ang probinsyano na sinusubaybayan araw-araw for 3 years. Ayan, maraming salamat. And yun na nga mga ka-Berks, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo ang video na to, give this video a big thumbs up. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na yan and click the notification bell para updated ka sa new videos na i-upload ko. And yun nga ulit, maraming salamat po sa fans ng FPJ ang probinsyano at ang fans ni Coco and ni Yasi sa inyong pag-subscribe sa akin. Pipilitin ko po na makapag-upload ng mga vlogs tungkol sa show at tungkol sa inyong mga iniidolo. And syempre, kung gusto nyong ma-shoutout, ay i-comment nyo ang inyong mga full name sa comment box sa baba. And kung meron kayong mga video suggestions, i-comment nyo rin sa baba. Tingnan natin kung magagawa natin yan. And yun na nga, shoutout kay Ishimei Saino na merong YouTube name na D-Dreamer. Sorry, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala yun. So, shoutout sa'yo. I-follow nyo po ako sa aking Facebook account na Cire Gabon, C-I-R-E Gabon. I-follow nyo rin po ako sa aking Instagram, sa aking Twitter, Eric Gabon. And yun na nga mga ka-Berks, kita-kita tayo sa ating next vlog. Abangan nyo mga ka-Berks ang ating next vlog, at ang ating next vlog ay yung pagbibigay ng mga digital arts na to sa inyong mga favorite artist or sa cast ng Ang Probinsyano. So mga ka-Berks, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa ating next vlog at laging tatandaan, ang pag-ibig na minadali, madalas nagkakamali. Goodbye guys! Paalam!